Nakakaramdam na po ako na may iba pangyayari doon sa bahay po namin. Nag-set up po ako ng team viewer. Kung doon ko po nakita kung ano po ang nangyayari sa bahay po namin. At dali-dali ko nga po akong umuwi. Tinext ko po ang anak ko kasi dadalo po kami ng pagkakatipon ng worship. Yung ano ko po, pinapunta ko po sa kakatipon. At ako naman po, dumiretso po ng bahay. Totoo nga po ang aking hinala na may ginagawa nga po ang aking asawa at yung kanyang karelasyon. Hindi naman tinuturo sa amin na makasakit kami sa kapwa namin. Kahit kami apihin o sakta ng pamilya namin, basta ang alam ko, titiwala kami sa Diyos. Hindi na po ako nagpunta na ibang lugar, hindi na po ako nagpunta sa kaibigan. Ang ginawa ko po, tumakbo po ako sa lokal. Doon po ako nagpasalamat sa Diyos. Ginawa, wala ka na po sa pamilya. Miss na kita. Kailan ba tayo magkikita ulit? Kami po yung nagkatipan na, napunta po kami sa Baptist. Hindi naman din talaga tumtimo sa puso namin yung aral doon. Kasi nakagawa rin naman ako ng kasalanan sa kanya. Nagkaroon po doon ng pagkakataon na si Brad Eli po ay nagkaroon po ng Bible exposition sa isang resort po dito sa Cavite. After po ng Bible exposition, ako po yung nagpa-doktrina. Ako po inaanib ng December 2008. Pinokus ko na lang po yung sa aking mga anak. Yung aking anak na baptized na pero rin po sa dating daan, yung isa ko pong anak, at yung punso po namin na katapos lang po ng 2019. Yung na-invite ko na rin po yung aking magulang noong 2019 din po. Sa Valenzuela naman po siya na bautismuhan. Siya nasa dating daan ako, hindi na ako umaattend ng baptist. Hanggang sa nakagawa na ako ng pagkakasala. Meron ako ng ibang lalaking minahal. Iniyayaya niya ako sa dating daan. Natandaan ko sumama ako pero hindi ako nagtagal. Kasi nga may ginagawang kasalanan na hindi niya alam. Sa baptist lagi akong inuutangan. Kumbaga nagbibigay ka na nga ng 10%. May 10% na may offering pa. Tapos uutangan ka pa. Hindi ako masaya, walang peace of mind. Nakakaramdam na po ako na may iba pangyayari doon sa bahay po namin. Nag-set up po ako ng team viewer. Kung doon ko po nakita kung ano po ang nangyayari sa bahay po namin. At dali-dali ko nga po akong umuwi. Tinext ko po ang anak ko kasi dadalo po kami ng pagkakatipon ng worship. Yung ano ko po, pinapunta ko po sa kakatipon. At ako naman po, dumiretso po ng bahay. Totoo nga po ang aking hinala na may ginagawa nga po ang aking asawa at yung kanyang karelasyon. Hindi naman tinuturo sa amin na makasakit kami sa kapwa namin. Kahit kami apihin o sakta ng pamilya namin, basta ang alam ko, titiwala kami sa Diyos. Ang pangako, ang panghahawakan. Hindi na po ako nagpunta na ibang lugar, hindi na po ako nagpunta sa kaibigan. Ang ginawa ko po, tumakbo po ako sa lokal. Doon po ako nagpasalamat sa Diyos. Ginawa, wala ka na po sa pamilya. Ang tapang ko, pinaglaban ko yung lalaki. Pinaglaban ko sa mga anak ko, sa asawa ko, sa pamilya ko. Iniwan ko yung bahay namin. Iniwan ko siya. Yung taong pinagpalit ko sa pamilya ko, iniwan ako sa ere. Hanggang sa ako na yung lumalapit na sa lalaki kung pupuntahan ko, pero tinataguan ako. Akala ko mahal ako nun. Gulong-gulo na yung isip ko. Diyan yung kapatid ko, si Slory. Pumapasok ako sa clinic niya, araw-araw. Pero umiiyak ako lagi. Nandiyan siya lagi. Hindi niya ako iniwan. Bilib ako sa mga anak ko. Kasi hindi rin nila ako hitinakwil. Pamilya mo pa rin yung nandiyan. Parang wala nang saysay yung buhay ko. Parang gigising ka ng babangon ka na dahil kailangan, dahil buhay ka pa. Pero hindi ka na masaya. Kung sa puso mo ay hindi maiwasan ang pagdalaw nito, mga kalungkutan. Noong time na hindi ko
ko na talaga kaya. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Yung pamilya ko sira. Hiyang-hiya ako sa kanya na parang hindi ako karapat-dapat na lumapit sa kanya. Nag-search ako sa YouTube kay Brother Eli tungkol sa kasalanan. Maliwanag, papahayag mo sa Panginoon. Pahayag mo sa Diyos, tanggapin mo na nagkasala ka, humingi ka ng kapatawaran. Sabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Kaya alam mo na pinatawad ka pagkalimbawa, kinumpisal mo sa Diyos, nanalangin ka, humingi ka ng tawad, tapos lilinisin ka niya. Pagka hindi mo na ginagawa uli, ibig sabihin napatawad yung kasalanan na yon. Nalinis ka na ron. Kapag lumapit ka pala sa Panginoon, hindi ka niya itataboy. Nandiyan siya. Tatanggapin ka niya. Nandiyan siya, bibisi ko anong nagawa niyang kasalanan. Doon naramdaman ko yung parang gumaan yung pakiramdam ko. Tapos narinig ko po yung kanta ni Brother Daniel na alam niya. Pinatutugtog ko yung tuloy na tuloy luha ko dahil alam ng Diyos ko anong nasa puso natin. Alam niyang nahihirapan ka. Pero kung lumapit ka lang sa Diyos, handa siyang tulungan ka kung nahihirapan ka. Hanggang sa sinabi ng kapatid ko na may mass indoctrination. Nag-decide na ako na a-attend ako ng doktrina. Hanggang sa tinapos ko yun. Tapos nag-desisyon ako na magpabautismo. Yung time na bautismo na, doon ko naramdaman yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi ko po alam na nakikinig na rin po pala ang aking asawa sa doktrina. Hiniling ko na lang po sa Diyos, bahala ka na po sa pamilya ko. Alam po, kumilos po ang Espiritu ng Diyos sa aming pamilya. Doon ko naramdaman na naglakas loob ako lumapit sa asawa ko. Niyakap ko siya. Naramdaman ko yung pagpamatawad ng Panginoon ng asawa ko. Ang pakiramdam ko, nagkaroon na ako ng peace of mind. Ang gaan-gaan ng puso ko. Nung nakita ko po siya, nabautismohan na ako. naramdaman ko po yung tawag ng Diyos sa amin. Niyakap ko po siya at siguro yun na po yung time na pagpapatawad po sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga ginawa niya sa buhay po namin. Hindi man po kami karapat-dapat. Nagkakamali kami, nagkakasala kami. Siya pa rin nagpapatawad. Ang pamilya ko, kasama po ng aking mga anak, ginabayan po ng Diyos. Hindi po kami nagkahiwalay. Nagpapatuloy po rin naglilingkod sa Diyos ang aking mga anak. At ang asawa ko po, ibinalik niya po sa amin. Salamat ako sa Diyos kasi hindi niya ako binitawan. Sa kabila ng mga kasalanan ginawa ko sa Kanya, nandyan pa rin siya. Hindi niya ako ginawa ng anumang masama sa kabila ng mga kasalanan kong nagawa sa Kanya. Nandun pa rin yung pagpipigil niya sa sarili niya. Kaya maraming salamat. At yung Diyos na nakilala niya, totoong Diyos. Ako po si kapatid na Russell. Ako po si kapatid na Roderick Valenzuela. Ito po ang istorya ng aming pananampalataya.